So, mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa 365 days of daily devotion with Pastor Russell Campo. Topic po natin for today is bakit nagkatuwang tao si Kristo sa concept na active obedience of Christ. Makikita po natin to sa Romans 5 verse 19. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Sa Tagalog po, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang magpapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Ito, i-share ko po sa inyo yung mga natutunan ko po sa topic natin for today. Start po tayo sa first teaching po na Jesus becomes fully human to fully obey the Father. So, ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao na gaya ng sa atin, mayroong laman at dugo. And nagkatawang tao siya para masunod lahat ng habilin ng ating amang nasa langit. At siya ang nagkaisa-isang tao na nakasunod sa Panginoon sa Kristo. And siya ay nagkatawang tao upang tayo ay sumunod sa kung anong ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo nung siya ay nagkatawang tao. Sa second teaching naman po, Jesus represents humankind as the head of new humanity. So, yung Panginoon sa Kristo po ay siyang nagkatawang tao upang maging head or maging pinuno ng mga taong sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil simula nung kay Adan, lahat ng tao ay isang naging makasalanang tao. Ngunit nung nagkatawang taong Panginoon sa Kristo, binago niya lahat ito dahil sinunod niya lahat ng bilin ng ating Ama. Sa third teaching naman po, Jesus' active obedience is credited to those who believe in His personal will. So, ang Panginoon sa Kristo ay naging active siya sa kabutihan. And yung mga taong naniniwala sa kabutihan ng Panginoon sa Kristo at sa kanyang mga gawa, ay siyang maliligtas at mapapawalang sala sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ni Adan. Sa application po, first application, believe that Jesus is both God and man. So, kung tayo ay naniniwala na ang Diyos ay ang nagkatawang tao, isa tayo sa mapapalad na tao. Dahil hindi lahat ng tao ay naniniwala na ang ating Ama ay siyang nagkatawang tao. At hindi maganda yung ganun. Hindi nila pinaniniwalaan dahil totoo na ang Panginoon sa Kristo ay siyang nagkatawang tao. Sa second application naman po, believe that Jesus is sufficient for salvation. So, maniwala po tayo na ang Panginoon sa Kristo ay dapat na tayo ay nagsusufficient for salvation dahil ibinuwis niya ang sarili niyang nagkaisa-isang anak para tayo ay maligtas sa ating kasalanan na siyang gawa ni Adan. Sa third application po, believe that we are made righteous in Christ. So, maniwala po tayo na sa gawa ng kabutihan ng Panginoon sa Kristo ay naligtas niya tayo sa kasalanan na nagawa ni Adan sa ating buhay. And dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo na ngayon ay tayo ay walang sala at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa discussion po, what is the importance of knowing Adan and Jesus as our representative? So,
importante po na malaman natin at makilala natin si Adan at ang Panginoong Kristo dahil sa kanila nagmula ang lahat na kung ano meron tayo sa ngayon. Yung kasalanan na panloob at yung Panginoong Kristo na siyang nagtatag ng kabutihan sa ating lahat. Dapat natin pag-aralan yung mga kabutihan binigay sa atin ng Panginoong Kristo at hindi mabuting gawa na binigay ni Adan. Dapat nating maiwasan yun at dapat nating mapag-aralan upang sa gayon ay ang kabutihan ng Panginoong Kristo ay siyang malaganap sa buhay na mayroon tayo. Ayun lamang po at maraming salamat.